Kita nyo guys, ang lalaki ng laman, oh. Dikit-dikit. Sarap naman, oh. Hello everyone, blessed morning po sa inyo lahat. And today, we're finally harvesting our potatoes. So ayan po. It's been almost 3 months. So wala pang saktong 3 months actually simula nung tinanim ko sila. Pero dahil ayan po, nakita nyo, nanilaw na po, nagtutuyuan na yung lower part nila. And sinilip ko sila. Tapos yung iba nag-angatan na. May mga patatas na po tayo. And this week, straight na ulan po. So para hindi masira at mabulok at sibulan ng panibago ang mga patatas po natin, i-harvest na po natin sila today. Kaya samahan nyo guys! Okay guys, so tulad po na nasabi ko, harvest time na po ng mga patatas natin. So ganyan po, napakarami po niyan. So meron po tayo 1, 2, 3, 4 na garden beds ng mga patatas. And ang varieties po natin ay Danshaku, Red Moon, yung mga may bulaklak na violet. Tapos yung tanim ko every year na purple na violet. Nakapagtanim po tayo ng ilang piraso dyan. So, i-harvest na natin sila again dahil nga mag-uulan po this week. So, last year, hinayaan ko yung mga patatas ko na totally matuyo yung mga dahon bago ko sila i-harvest. So, anong nangyari doon? Nagputukan sila, yung iba naman nagsibulan na. Pero this time, iwasan po natin yun dahil sa sobrang busy ko last year, inantay ko silang matuyo talaga. Then nung nagkaroon tayo ng oras, doon lang po natin sila hinarvest. Doon lang po natin sila hinarvest. So, ngayon, i-harvest natin ng mas maaga. Pero, ayan po, ready na po sila dahil nanilaw na po ang mga lower parts nila at starting na po nagtutumbahan yung mga branches ng patatas. So, bago natin i-harvest sila, kailangan muna natin linisin yan. So, gagamitin ko yung grass cutter ko para ikat yung mga branches nila. Tapos, tatanggalin natin yung plastic mulch o yung plastic cover tulad nito. Then, huhukayin na po natin ang mga patatas natin. Okay guys, so yan, katatapos lang po natin tabasan yung garden bed natin ng patatas. So, now, alisin ko naman yung plastic mulch or yung vinyl na ginawa nating cover sa garden bed ng patatas natin. Then, pwede na natin silang umpisahang hukayin at kunin. Okay, so natagal na po natin ng plastic mulch ng garden bed natin. And now, guys, yan, nakikita nyo ba? May mga nakalitaw na. Yan o. Baliktarin ko ang camera. Pakita ko sa inyo. Ang gaganda ng nakita ko. So, okay guys, so tulad ng sabi ko, ayan, tanggal na po yung plastic mulch. And, kung makikita nyo guys, ayan po, naglitawan na oh. Ayan, ang gaganda oh. Ang dami. Tingnan nyo guys, oh, napakasarap naman mag-harvest kapag ganyan, oh. Yun, ang laki, oh. Litawan na mga patatas, oh. Yan, oh. Oh, wow, ang laki. Tingnan, ganda ng patatas natin ngayon, guys. So, laking tulong talaga yung plastic mulch. And, syempre, sa pag-harvest natin ng maaga. Dahil again, last time, sobrang busy natin, hinayaan natin, or napabayaan natin ang patatas natin. Inabot sila hanggang sa nalanta na talaga maigi, totally, bago natin na-harvest. Kaya ang dami sa kanila pumutok, yung mga sobrang lalaki na nagputukan. Tapos yung iba, may sibol na. Ngayon guys, ayun, napakaganda, ang dami oh. Litawan na sila oh. Ito nyo, kumpul-kumpul oh. Ito nyo guys, ang lalaki ng laman oh. Dikit-dikit.
Sarap naman, oh. Kapag ganyan palagi ang maha-harvest nyo, guys. Talagang kahit mahirap, sisipagin kayo parati mag-tanim. Okay guys, so pasado alas 12 na. Tigil na muna ako. Kain lang ako ng lunch. So, for the meanwhile, ayan. Nakakatatlong garden bed na po tayo. So, isa na lang and tapos na tayo maghukay ng patatas. So, again, ito yung Danshaku. Ayan, dalawang yan. Tapos yun naman ang Red Moon. So, share ko lang sa inyo guys. Nakita nyo ba yung dami ng patatas na yan, yung kulay pula? Maniniwala ba kayo sa 9 na pirasong patatas lang po nagmula ang mga yan? Ganong karami yan? Again, 9 na piraso lang yan guys. Bumili ako ng 3 balot at isang supot ay nagkakaroon ng laman lang ng 3 pirasong patatas. Hinati-hati ko lang po iyon. At yan po ang naitanim ko sa 9 na pirasong patatas na hinati-hati ko. Ang dami po niyan. So, well worth it po kung magtatanim kayo ng patatas guys. Just imagine, 9 na piraso, pero ganong karami yan. So again, kain lang ako ng lunch. Then pagbalik natin, kukain naman natin itong remaining. Again, meron pa din ditong Red Moon. Yung kulay pula. Ayan. Meron pa dyan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. May 7 piraso pa rin po dyan na nahuhukayin po natin. So again, kain lang po ako ng lunch guys. After ng lunch, hukayin naman natin yung huling garden bed. Okay guys, so yan po finally. Natapos na po tayong magbunot ng mga patatas natin. So again, ito yung Danshaku. Ito naman yung purple potatoes. Ayan guys, yung violet natin na patatas. At ito naman ang Red Moon. So, guys, ayan po yung 3 klase ng patatas natin. Danshaku, Red Moon, at purple potatoes po natin. So yan, kung makikita nyo, ang gaganda po halos ng mga na-harvest natin. And guys, mula doon, ito yung Red Moon na yan, yung pulang patatas, hanggang doon, nagmula lang po yan sa 9 na pirasong patatas na nabili ko guys. 9 na piraso na hinati-hati ko lang po. Just imagine, dami niya no. Nagmula lang lahat sila sa 9 na piraso. Mahal ang seedlings po nito, kaya magtatabi tayo para next year hindi na po tayo bibili. And ito naman mga patatas na yan, yan naman po yung tanim ko last year na natira. Dahil kulang tayo dito, nilagyan ko lang po. So, tinanim ko dito yung natira sa tanim natin last year. Again, hindi ko alam kung anong variety ito. Kasi nagmadali lang akong binili sila. Pero ito ang naging problema ko sa variety na to last year. Nagpuputukan sila ganyan, no? So karamihan ng na-harvest ko last year, although sobrang dami, ang dami nila talaga. Kaya lang, ganito po nangyari sa kanila, nagputukan. So, although meron silang magaganda na nilabas na patatas, ang dami rin nila nilabas na ganyan nagputukan. So, kaya ang dami sa kanila, hindi ko rin nabenta. So, nasayang lang, tinabi ko lang. Personal na ginamit namin. Kaya lang, hindi naman natin magagamit lahat dahil sobrang dami nga na harvest natin. So, ito naman Danshaku. Again, ito yung ginagawang steamed potatoes dito sa Japan. Yung mga malalaking ganito. Ni-steam po sila bago nilalagyan lang ng butter. Yan o. Itong kalalaki yun eh. Ganyan. So, ito magaganda sila. Yan. So, depending kung ano magiging resulta ng usapan namin sa JA pag nagpunta ko, kung anong variety ang gusto nilang itanim ko,
Yun ang itatanong ko ng maramihan. Tapos maghahanap tayo ng alternate crop, pamalit, para pag natapos tayo sa patatas, meron tayong pamalit. It's either kamote or whatever man gusto nila na kukunin nila agad, yun ang gagawin natin. So ito naman yung purple potatoes natin. So yan lang yung natira sa mga seedlings natin dati. Ayan, ilang piraso lang sa tinanim ko. So most likely itong variety na to or itong na-harvest natin, kalahati sa kanila ay kukonsume natin, kalahati gagawin nating seedlings for next year. So again, ayun yung purple potatoes. Yun, ang gaganda po niyan. So purple ang balat, deep purple ang laman. So ang ganda po niya. Again, ito, I think Dansha ko pa rin to, kasama pa rin yun nun. Tapos yung again yung red moon. Tapos yun yung last year na harvest natin. So now hakutin ko lang to guys. Tatambak ko lang muna dun sa garahe. And tapos na tayo for today. So ito naman po guys yung tanim kong sweet potatoes. 3 varieties po ito. Sorry, nakalimutan ko yung pangalan, pero ito po yung usually makikita nyo yung tinitinda sa supermarket dito sa Japan. 3 varieties po. Tapos meron pa ako itatanim na isa pang variety, yung tanim natin last year na super laki. Ayun, meron pa akong pula doon. Ayun, possible ko sa natirang kamote na na-harvest natin last year. So tatanim natin yun doon. Kasi natuwa ko sa kanya, ang lalaki talaga. So that's it guys. Again, ayan, tapos na po tayo mag-harvest. Hakutin ko naman sila at itatabi natin. So again, ang itinatagal ng patatas depending sa storage nyo, placing, and preparation. Huwag nyo huhugasan. Tapos itabi nyo sa lugar na may liwanag pero hindi siya nagmo-moist, hindi siya malamig masyado, pero hindi masyado rin mainit. Yung kayusan lang, nahanginan sila, hindi na dedirekta sa araw at hindi sila nababasa. Tatagal po ang patatas nyo kahit 1 taon. So again, hakutin ko lang to guys. Yun po, sana po nagustuhan nyo simple binagi ko. And kung magagawa nyo naman po, pakilike naman po ang video na to, share sa mga kaibigan nyo, and subscribe po sa channel ko. Ingat tayo lahat palagi guys.